So muli po, good morning sa ating lahat mga kaparmer. Ito na po yung development nung kasoy. So waiting na lang tayo na magtuloy-tuloy yung ulan. Papatanim na natin to. Yan po. Ang ganda ng sibol. Halos panay-panay. Kaya palagay na lang natin yung pinakamababa dyan ay 90%. Yan, gano'n na siya kaagad oh. So, yan yung sinasabi ko na dapat hindi siya makatagos. Yan, wala pa oh. Mayroon ng maliit na tumagos eh. Yan. Pero sangay pa lang yan ng ugat. Hindi yan yung mayor. Kaya itong buwan na to kailangan matanim to. Doon sa area. Meron tayong paglalagyan ito na area. Solid 1 hektarya siguro. Ayan. Ang ganda ng sibol. So ganyan po yung pagtatanim. Dapat marunong tayong magpropagate ng lahat ng uri ng halaman. Baba ko na muna yung bata. Ha? Baba ko muna yung bata. Kagabi pa may lagyan ko. Ba't nasaan yung ina? Nandiyan sa Sige. Sinong may iwan dyan? Ha? itong bata tumayon. Ito yung medyo huli na ipunla. Iyon na rin sila. Huwabol. So, ayan mga kaparmer. So, yung iba na nagtatanong tungkol sa ibang halaman, bakit hindi ako nagtanim ng ang tinatanim ko lang na saging. Meron tayong konting lakatan dyan, pero hindi talaga siya Mas gusto ko tong ganito. Kasi oras na nag-improve to doon sa field, lifetime ka nang mamimitas dito. Yung mga saging kasi katulad ng latundan, lakatan, lalo na dito sa bundok, masyadong contaminated sa insekto.
So masyadong matrabaho yan kasi oras na may tagal lang kasi yon. Limitado lang ang buhay ng saging. Siguro hanggang 5 tiba siguro kada puno. Magpapalit ka na naman. Hindi katulad nitong mga mismong mga puno. Katulad yan, no? Ayan, no, mga abukado yan. Ayan, maraming bunga yung abukado natin na yan. Tignan mo, kasoy. So, puro puno yan. Ayan, katulad yan. Meron tayong mangga. Sa problema ng mundo natin ngayon na climate change, nakakatulong po ito. Bukod sa pagka namunga na yan, harvest ka na lang ng harvest dyan, hindi ka na paulit-ulit ng tanim. Either meron din naman akong tanim na saging, yung lang yung saba. Mas dinamihan ko yung saba kasi matagal ang lifespan ng saba. At saka hindi siya masyado sakitin. Kundangan nga lang minsan pagka nagdasag yan, sabay-sabay ang medyo bumababa din ang presyo ng saba. Pero okay lang, at least hindi tayo paulit-ulit. Gusto ko nga yung isang portion ko dyan, tatandan ko ng ubas Isa yon, yung ubas napakahaba ng lifespan nun. 100 years pataas. So pagka nakapag-improve ka ng ubasan, maganda kasi halos lifetime na siya, katulad din itong mga puno na to. So mas ginusto ko yung yan, mga punong nyug, avocado, kasoy, yang rambutan, kasi mga puno po yan, nakakatulong sa environment natin. So ganyan, kaya yung iba kasing nagpa-farm, mga patag yung lugar nila, like Davao. Basta yung Mindanao na yan, maraming lakatan dyan. Either merong malaking plantation ng dyan, yung sa Davao mismo. Pero yung marami sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao, talagang naglalakatan ang mga yan. Kasi 9 months nag-aani sila. So yung sa akin, ibang estilo to. Ayan, katulad ng mga anyog, buko, marami na tayo nyan dito. So kung pansinin nyo yung area, medyo madilim na siya. At yan na, ganap na na puno yung mga kasoy, avocado. So ganyan, kaya mas gusto ni tatang yung ganyan. Ayan, katulad ng mga kakao. Na tayo, masasabi ko na pagka nagala ka sa farm, sulit yung pagod. Nakaka-inspire na sila kasi within halos 1 decade tayo ngayon, magsa-10 taon na sa next year 2025, 10 taon na tayo dito. Pero makikita natin yung nagawa natin na ayan, madilim na yung lugar, hindi katulad dati na puros dawag lang dyan, mga timak, mga puno. So ngayon productive na siya. So ganun yung nais kong iparating sa bawat farmer. Marami talagang ang agriculture, malawak po ang saklaw ng agriculture. Hindi lang sa ganito, mayroong mga naglalakatanan
latundan, pinyahan. Yung iba, pinyahan lang yung expertise nila. Ganon. At yung iba naman nagpapalaisdaan. Meron din tayong plano na palaisdaan yung doon sa Apalit na naging flooded ngayon sa tubig. Yung dati naming bukid. So, ayun. Pero mas ano ako dito sa kasi dito na ako talaga napipirme within medyo mahababang panahon. Dito na tayo tinubuan ng puting bigote, puting buhok. Ayan po, oh. Papiyawan natin ulit yung avocado. Ngayon nag-aani sila ng mag-aani ng mangga. Minabuti ko na ipahuli yung ani ko kasi magsabay-sabay. So yung ibang mangga natin nangalaglag na yung iba sa sobrang gulang na. Talagang sapat na sa gulang yung pinipitas natin. Ito po yung avocado. Ayan. Abot-abot kamay lang. So ang pitas ninyo nito bandang pa. Mga magtapos yung June hanggang kalaghatian ng July. Ayan, oh. Pero hindi pa po ito yung talagang hitik sa bunga. Kasi pa lang to medyo albatalan tong puno na to. 7 years lang. Pagka talagang humusto na sa edad to, doon na magsasabit ng maraming bunga to. Ayan po, oh. Ayan, mga bunga yan. Medyo against the light lang kasi. So, yan po. Katulad sinasabi ko. Bagang matagal tayo umaani dito sa puno na ganito. Pero oras na namunga na sila. Ala ng yan. Tuloy-tuloy na yan. Lifetime na yung mamimitas tayo dyan. Hindi kamukhaan ng mga saging, lakatan, latundan, madaling magkasakit. Ang nangyayari doon, tanim, ulit na naman, tanim, ulit na naman. So medyo ayan, katulad ng mga buko natin, marami na silang bunga. Yan po, oh. Puro kasuyan yung pataas na yan. 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 So magka-alternate yan. Magkakaibigan yung nyog. So ang nyog natin 10 by 10, nilagay natin sa mga pagitan yung kasoy. Pareha silang namumunga. Namumunga si kasoy, namumunga din si nyog. Ganyan po. So multi to. Multi-purpose yung ating pagtatanim. Yan po yung avocado. So yung sa mga baka makapanood yung mga namamakyaw ng avocado, mangyari lang yung lalo na sa part ng Manila, marami-rami ito. Ayan, oh.
Maraming bunga itong magkatabi na dalawang puno na to. Kung mga 5 tiklis dito. Yung basket na average 25 kilos, 30 kilos. Yan, yung farm natin. So, napakagandang tingnan. Kumakaway-kaway yung mga bukuhan, yung nyugan. Yun, yung buko, oh. Yun, yung nandun, oh. Maraming bunga. Yun. Silipin natin yung pinatanim ko na ano. Ayun, buhay na. May supang na. Yung mga pinatanim ko na giant na saba. Davao variety. Ito yung pararamihin ko, yung saba. Yan po, meron na tayong mga hukay-hukay dito na pina-ready ko. Ayan. Tataniman natin ng avocado yan. Oh, nako, sandali lang. Ang ganda ng damo, oh. Kamuraan ng damo. Ang ganda talaga sana sa baka. Kung mayroon ng baka, eh. Sarap na sarap ang baka dito. At may mga hamog pa, oh. So next year siguro baka mayroon na rin tayong baka dito na alagain. Sige mga kaparmer, magandang umaga sa ating lahat. At nawa po yung lahat ng magsasaka, lahat ng pagpapalaya ng Panginoon yung ating mga ginagawa. Saludo ako sa ating mga farmer. Malaki yung ginagampanan natin para sa ating bansa, lalo na yung mga nagpapalay. Ako last year nagtanim din ako ng palay doon sa kabila, palay na pang kataasan, pang bundok. So wag lang tayong tumigil habang malakas pa.
At tayo yung nagtataguyod ng para sa pagkain, para sa ating bansa. So hindi yan basta-basta. At malaki ang kontribusyon natin sa bansang Pilipinas. Mabuhay po tayong mga magsasaka. At God bless sa ating lahat.